Yan, bro, aslam po ako. Wala pang 40 days, bawal po bang pumunta ng sementeryo ang kamag-anak ng namatay? After po ba ito ng simbahan ang maglagay ng kandila sa harap ng pintuan tuwing araw ng pangapatay? Sana masagot po ang katanungan ko. Salamat po. Kung una, na bawal ba ang magpunta sa sementeryo, hindi yan ipinagbabawal. No? Ang problema, yung mga nilagyan ng mga superstitious beliefs, lalo na pag may namatay, sabihin ng iba, bawal yung mga namatayan na sila ang mangunguna sa panalangin. Hindi yan aral ng simbahang Katoliko. No? Bawal magpunta doon sa libingan kung wala pa ang 40 days. Hindi yan aral ng simbahang Katoliko. May aral tayo na kinakalimutan nila, yung Gregorian Masses. Mula sa araw na siya namatay, sunod-sunod hanggang 30 days na pamisa. At yung paglagay ng kandila sa labas ng bahay tuwing All Souls Day, nagiging tradisyon na yan din dahil ang kandila ay sumisimbolo sa buhay, no? At panalangin. So, yun ang ginawa kadalasan. Hindi yan superstitious beliefs. Ginawa yan sa kadalasan bilang tradisyon na magsindi ng kandila sa labas ng bahay. Kahit nagsindi kami sa All Souls Day, no? Sa labas. Yun ang pakita din sa ating pananampalataya na ang arawng ito ay araw para alalahanin at ipanalangin. Hindi sapat ang pag-alala, kailangan talaga ang panalangin, no? At di lang basta-basta na panalangin, kaya tinuturuan tayo ng simbahan na dapat nasa estado ng grasya tayo, state of grace. Kaya sa October 31, sa All Hallows Day, inanyayahan tayo magsimba, mangungumpisal at fasting. No? Dahil anong kabuluhan kung nanalangin tayo pagkatapos nasa ilalim tayo ng mortal na kasalanan? Isaiah 59:2, hindi tayo makinig sa Diyos, hindi tayo niya makita dahil sa kasalanan natin. Kaya, napaka-importante na nasa estado ng grasya tayo. Panalangin natin, bisita tayo sa puntod, no? At ang simbahan natin ay nagbigay ng plenary indulgence para sa mga kaluluwa. Na bawat pagbisita, basta nasa kondisyon tayo, no? Sinunod natin ang kondisyon, how to obtain plenary indulgences, yun, isang kaluluwa ang maiahon patungong langit sa purgatorio. At alam natin, di basta-basta mga kapatid, ang purgatorio. Alam nyo, kung pag-aralan ninyo at pakinggan ninyo yung mga pahayag ng mga mistake na dinala ng mga anghel para makita sa purgatorio, grabe talaga. They are not bound by time and space. Kaya kailangan talaga wag nating kalimutan ang ating mga yumao, ipanalangin natin. Imagine sabi ng isang mistake na nakapunta, Saint Margaret Alloque, yon, nakapunta sa purgatorio, dinala sa kanyang anghel. Sabi niya, may isang dalawang region umano ang purgatorio, pero may iba't ibang bahagi. At meron umanong sa huling bahagi nito, nasa area na malapit sa impyerno. So, yun ang paglalarawan niya, nasa area na malapit sa impyerno. At sabi niya, may isang pare na napaka-devoted umano na pare yan. Talagang namumuhay siya ng banal. Pero may problema lang. Dahil sa kaniyang pamumuhay ng banal, gusto din niya na
tanggap ng reward mula sa mga tao. Yun ang naglagay sa kanya sa kahuli-hulihang bahagi sa purgatorio. So kung yun ang nangyari sa mga banal na kaluluwa na nasa estado ng grasya pero dumaan sa matinding purification, dapat talaga ang ating mga ninuno, wag nating kalimutan. Ipanalangin natin. Bro Wendell, Yes? Bro Wendell. Yung yung sa paglalagay ng kandila sa labas ng pinto, may nangyari doon sa Negros at saka sa Bukidnon, i-purify lang natin. Kasi sabi ko noon, nung una, nung maraming nagtatanong niyan, kasi ang mga matatanda no naglalagay ng kandila kasi naging naging infested dahil sa hindi yung purity yung intention, kasi di ba ang kandila nagsisimbolo ng liwanag. So ang ginagawa ng mga matatanda doon, nilalagyan nila ng kandila palibot sa bahay para yung mga kaluluwa daw naligaw para makatawid sila doon sa light. Yun ang kalimitan. Kahit na sa Mindanao, bro, tapos merong na-retaliate niyan. Kung ang intensyon nila, ay superstitious beliefs na. Oo. Yun lang po, paliwanag lang po natin, clarification. Baka magsabi yung mga nakikinig na contradiction kami ni Brad Wendell. So, yan po, matagal na po yan na yung tradition na magsindi ng kandila sa labas. Yun nga, yung in-explain ni Bro Wendell kanina. Pero ang dami na ngayon kasi na nalalayo na sa punto ng paglalagay ng kandila doon sa mga sa labas ng bahay, kasi ang ginagawa nila para makatawid daw yung mga ligaw na kaluluwa doon sa kabilang buhay. Yung mga nandito pa daw dito sa mundo na umiikot-ikot. So, clarification lang po. Clarification lang yan para hindi kayo maligaw kasi baka sabihin na contradiction. Yun, kung yun na ang intention, bro, Romel, delikado na yan. No, delikado na yan. Pero kung ang intention natin sa paglagay sa kandila para pag-alala at paghayag sa ating pananampalataya na we are celebrating to remember the departed souls, especially the holy souls in purgatory, walang problema yan. Dahil sa ibang mga diocese di na nag-practice, pero may diocese pa na nag-practice na maliban na naglagay sila ng kandila sa All Souls Day, meron pa silang isinagawang tinatawag pangangaluluwa. Ano yung pangangaluluwa? Yung pangangaluluwa na yan, may pagkakaiba yon, walang pagkakaiba yon sa yung pangangaroling. Magpunta sila sa bahay. Parang tradisyon niya sa Bulacan yata, Brother Wendell. Magpunta sila sa bahay, kakanta sila para sa mga kaluluwa at bigyan sila ng pera. Pero yung pera na matanggap nila, yun ay gamitin nila para sa pamisa sa kaluluwa.